Si Pi Token, ang sikat na mobile mining crypto project, ay muling nagiging sentro ng usapan. Habang papalapit na ang tinatawag pong Pi 2 Day ngayong June 28, 2025, biglang lumipad pataas ang presyo ni Pi at umabot na po siya sa presyong 0.62. Kaya ang tanong po ng karamihan ay may posibilidad na ba siyang malista sa mga malalaking exchanges tulad ni Binance, Coinbase at saka Kraken? At kung mangyari ito, magiging daan na ba ito para tuluyang maabot muli ang presyong $1 o mas mataas pa? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang source po ng ating balita rito ay ang Daily Coin. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang PiCoin Day. Yan, at bakit po ito mahalaga. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, ang Pi 2 Day ay isa po itong espesyal na event para sa buong Pi Network community na may mahigit 80 million na members sa buong mundo. Isa itong selebrasyon ng iconic na numero na Pi or 3.14. Ngunit sa pagkakataong ito ay may matinding excitement dahil may usap-usapan na baka ito na raw ang opisyal na listing ni Pi sa mga major crypto exchanges. Ilang araw po bago ang event, tumataas po ang hype sa mga social media platforms gaya po ng Reddit at saka X. At dahil sa mga chismis na ito, umakyat po ng 20.4% ang presyo ni Pi Token overnight or sa loob ng isang gabi. Mula po sa pinakamababang presyo nito noong April ay umangat na si Pi ng halos 54.2%. Ayan. Ano ang dahilan ng muling pag-angat ni PiCoin? Unang-una, ang market po ay palaging gumagalaw base sa balita at saka expectation. Ngayon ay may tatlong malalaking pangalan na naiugnay sa posibilidad ng listing at yan po ay sina Binance, Coinbase at saka Kraken. Sa kasalukuyan, si Pi ay listed na sa ilang mga kilalang centralized exchanges tulad po ng Gate.io, OKX at saka Mexi. Ngunit wala pa siya sa mga top tier exchanges. Kapag nalista siya sa mga ito, makikita natin ang isang major liquidity inflow. Ibig sabihin ay mas maraming buyers at mas mataas na volume ng trading. Bukod po dyan, malaki na rin ang community ni Pi at halos 12 million dito ay nasa mainnet na. Ibig pong sabihin, active na ang kanilang wallets at maaari nang gamitin sa actual blockchain applications. Ngayon ay bakit naman po significant ang presyo na 0.62 at ang target na $1? Ayan. Ang presyo po kasi na 0.62 ay tinuturing na isang strong support. Ayan, strong support base sa technical analysis. Noong buwan po ng May, nang maabot muli ni Pi ang presyo na ito, ay nagkaroon po ng sudden rally na umabot ng $1.55. Ngunit dahil walang major listing announcement noon, bumagsak rin agad ang presyo. Kaya ngayong lumalakas na naman ang chismis ng listing, may posibilidad na maging sustainable na ang price rally, lalo na't ayon sa CoinGecko ay umabot na po sa mahigit $235 million ang 24-hour trading volume ni Pi Token. Ngayon ay ano naman po ang mga panganib o risk na dapat po nating bantayan dito? Hindi lahat ng hype ay may magandang resulta. Tandaan natin na 79% pa rin ang ibinagsak ng presyo ni Pi mula sa kanyang all-time high sa presyong $2.99. At ito po ay naitala isang linggo matapos ang mainnet launch nitong February. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam ay partially open po ang mainnet pa lamang ni Pi Network. Hindi pa siya fully open. Yan, bukod po dyan ay marami pong members ng Pioneer community ang nadismaya sa mga dating announcements ng PiCore team.
Isang halimbawa po rito ay ang .py domain auction na hindi po gaanong pinapansin ng publiko. Yan, marami rin ang nagtatanong kung bakit walang major development updates ang ibinibigay. Dagdag pa rito, meron pong inflation issue. Yan, meron pa rin pong inflation issue ang PI token. At yan po ay dahil sa mga unlock schedules ng token. At milyong-milyong halaga po ang pumapasok sa market araw-araw. Kaya mahirap pong panatilihin ang mataas na presyo kung walang sapat na demand or paggamit ng token. Ngayon ay muli po nating pag-usapan ang kahulugan ng listing dito kay Binance, Coinbase o Kraken. Mga malalaking major exchanges po yan. Kapag nalista si PI sa mga ito, magkakaroon siya ng mas malawak na exposure at access sa global investors. Maaring dumami po ang bumibili or buyers, lumaki ang market cap at mas maging stable ang presyo. Ang mga exchanges na ito ay may bilyong-bilyong volume kada araw. Kaya kung maisama itong si PI, siguradong aangat ang liquidity at market trust. At syempre, sa mata ng mga institutional investors, magiging more legitimate ang dating ni PI. Ngayon ay may tiwala ba ang mga tao na mangyayari ang listing? Marami ang umaasa, ngunit wala pang official confirmation mula sa mga exchange platforms. Sa ngayon, puro rumors pa lamang. Ngunit may ilan ring analyst na nagsasabing magandang timing ito para sa Pi Network para gumawa ng major move. Lalo na't ang dami ng crypto projects ang unti-unting bumabawi sa bear market. Kaya't kung tama po ang chismis at mangyari talaga ang listing sa Pi today, posibleng tumama si Pi sa target na $1 or higit pa. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Pi Network. Para po sa atin dito sa Pilipinas, ang balitang ito ay isang malaking pagkakataon. Una, marami po sa ating mga kababayan or ka-crypto ang nagmina ng Pi sa kanilang mga cellphone noon pa man. Ibig sabihin ay kung tumaas po ang presyo, pwede na itong ma-convert sa aktual na kita. Ikalawa, kung ang mga top-tier exchanges ay magsimula pong maglista kay Pi, mas magiging accessible ito sa atin gamit ang mga local crypto platforms na konektado kay Binance at iba pa. Pwede po natin itong matrade ng mas madali, mas mabilis at saka mas secure. Ngunit tandaan po natin, hindi rin ito garantiya ng instant yaman. Dapat pa rin pag-aralan ang tamang timing, risk management at huwag pong basta-basta mag-all in. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, ang project po ni Pi ay isang napaka-ambisyosong vision. Mobile mining, mass adoption at saka decentralized economy. Ngunit sa tagal ng development, nawalan ng tiwala ang ilan sa community. Ngayon, unti-unting bumabalik ang sigla at tiwala dahil sa posibilidad ng listing. Pero para sa akin, ang tunay na tagumpay ni Pi ay hindi lang nakasalalay sa presyo, kundi sa aktual na paggamit ng Pi sa mga decentralized apps at saka real-world utility. Kung hindi po maipakita ng Pi team ang konkretong progress sa ecosystem, kahit mag $1 man ito, madali rin itong babagsak. Kaya sana gamitin po ng Pi Core team ang hype na ito para maglabas ng transparent updates at makabuluhang innovation. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.